Hello, 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 hello. It's me again, ang inyong vlogger na sweet lover, na driver pa. Okay, bagong lahat, shoutout muna ako sa buong mundo at good day dyan sa buong mundo. At sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pilipinas, shoutout po sa inyo dyan mga madam, mga busing. Shoutout po sa inyo at good morning o magandang gabi dyan. Ano man sa oras dyan sa Pilipinas, shoutout po sa inyong lahat. Okay, bago po ang lahat, please, nakikiusap po ako, please dalawin ninyo po ang aking YouTube channel, Edi Makasilang po. YouTube channel, Edi Makasilang, please subscribe kayo doon. At mag-like and follow din po kayo sa aking YouTube channel po, okay? Edi Makasilang. At sa aking Facebook, salamat po sa mga aking mga followers. Maraming salamat sa inyo, nang dahil sa inyo kaya po malaking pagbabago ang aking Facebook po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nag-follow po, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-follow, maraming salamat din. At sa mga nag-follow, maraming salamat din. Please follow po kayo sa aking Facebook, like and share. At mag-comment po kayo mamaya at aking babasahin po. Maraming salamat sa inyo. Okay, pag-usapan natin ulit ito si Leandro Lipisti. Ayaw ko na sanang kuha nito topic kasi nakakaumay na pero last night nung kuha ko ito sa kanya pag-uusapan kasi masyadong maaga siyang nag-ambisyon sa kanyang political career. Maaga masyado, kumbaga sa mangga hindi pa hinog, hindi pa hinog nag-ambisyon na siya para mabilis na hinog, mabilis naman nabulok. Ganun ang nangyari sa kanya Kasi nung naalala yung nung nasa Kongreso yung kwan nila doon, nagsalita siya sa Kongreso na talagang grabe ang atake niya kay Secretary Rap Recto at kay Gobernador Vilma Santos. 'Di ba grabe ang paninira niya doon at saka hindi. Tapos lahat pa ng halos lahat ng politician, hindi lang congressman, halos lahat ng politician, Muslim mga congressman, puro daw bumibili ng boto. Bumibili ng boto. So maraming nag-react doon. Nag-react si Suarez, nag-react patos pinagbibintangan pa niya yung Calabarzon na yung kapitbayan nila sa Batangas, 'di ba? Sa Quezon Province, lahat ang dami nag-react dahil nga mostly daw nagbabayad sila ng boto, nagbibenta ng boto. 'Di ba? Talagang grabe, wala siyang pakundangan magsalita kahit na walang resibo, dire-diretso. So maraming nag-react sa kanya doon. So maraming nag-react, tinanong siya kung mag-ingat-ingat ka sa mga pagsasalita mo kasi wala kang mga diba? Nag-react si Suarez, nag-react si Leila de Lima, diba? Pinapabawi ni Leila de Lima yung sinasabi niyang namimili ng boto, diba? Pinapabawi niya lahat ang mga sinasabi niya. Binawi nga niya pero may pahabol pa, okay, babawiin ko. Pero yung iba dyan nagbabayad pa rin ng bukuan, namimili pa rin ng boto. Talagang grabe ka bastos na batang ito. Walang pakundangan magsalita kahit na hindi totoo. Kahit na hindi totoo. Nabisto tuloy siya ni Suarez. Tinanong siya, nung ikaw ba'y tumakbo ng congressman, magkano bang nagastos mo? O nadulas yung dila niya. Sabi niya 6 billion. What? Kalaki naman. Daig mo pang presidenteng gumastos ng 6 billion. Grabe. Saan mo kinuha ang 6 billion na pinanggastos mo sa pangangampanya mo? Ang sabi niya sa foundation ko, foundation mo, magkakaroon ka ng 6 billion sa foundation. Grabe ang
nahuli kabatang-bata pa, marunong sinungaling, tapos mangdarambong. Yun ang mangdarambong, sinungaling, nasa kanya na lahat. Sa madaling salita, nasa kanya na lahat. Masyadong ambisyoso. So, okay. Punta tayo kay dating Senator Rap Recto, ngayon ay sekretary na ng Finance. Sekretary na siya ng ni ating mahal na Pangulo. Ang sabi ni Secretary Recto, patindi pala ito talaga mag-ambisyon. Gusto niya palang iurong ang kandidato ni Vilma Santos para siya ang magiging gobernador. Babayaran siya ng 1 billion. Pero yung 1 billion, saan kinukuha yung perang bata? Grabe, di ba? Sa daming pera, kaya niyang bayaran si Rap Recto ng 1 billion, di ba? Tapos yung isa pang congressman, urong lang yung pagkuha ng congressman para binayaran niya ng 400 million yung isa, di ba? Grabe. Saan niya kinukuha yung pera? Biruin mo, 400 million yung isang congressman binayaran niya, tapos yung si Rap Recto babayaran niya ng 1 billion para lang umurong ang kandidato ni pagtakbo ni Gobernador Vilma Santos. Buti hindi pumayag si Rap Recto Grabe ang ambisyon nito. Sobra wala sa kumbaga hilaw pa, hindi pa hinog nag-aambisyon na lahat. Unbelievable tong batang ito. At saka saan niya kinuha yung billion? Biruin mo, nangampanya siya. Ang ginastos niya, sabi niya 6 billion. Tinanong sa ni Suarez, saan mo nakuha yung pera na 6 billion? May foundation ako po, yun ang ginagamit ko sa foundation, doon ko kinukuha. Oh, kasi naman lang yung foundation. Grabe, di ba? So, yung lahat ng pera na yan, nakaw niya yan doon sa kanyang nakuhang franchise sa energy. Na kunwari mayroon siyang solar. Yung pala wala palang solar, para lang kumuha lang ng franchise sa Department of Energy. Ayun, binigyan siya. Siyempre, panahon ni Tatay Digong abusado Lahat ng gusto niya kay Digong naibibigay ni Tatay Digong di ba? Sobrang ngayon nung nakuha niyang franchise, kunwari mayroon siyang tinatayong solar system doon sa kanila, pero kabaliktaran wala pala. Yung pala bininta pala niya yung franchise na nakuha niya sa Department of Energy. Doon niya na bininta sa Meralco. Di ba? 1 billion. Kaya pinapabalik na sa kanya yung yung perang 24 billion sa Department of Energy. Di ba? Ganong kalupit yung batang niya, kabata-bata pa, magnanakaw na. Di ba? Tapos sabi pa ni Rap Recto, dahil hindi pumayag si Secretary Rap Recto na si Vilma Santos hindi tuloy ang takbo ng gobernador. Ayun, sila na ngayon sinisiraan na niya na si Rap Recto, di ba? Tapos sabi ni Rap Recto, ito gumagawa, nagbabayad ng mga trolls army, may sariling trolls army bilyonaryo di ba? Utang ng batang ito, mapapamurak talaga So, biruin mo, kawawang mama nito. Sabi nga ni Rap Recto, yung mama nito umiyak sa kanya dahil sinabi niya lahat sa nanay niya na ganitong anak mo, ganito, binabayaran ako ng 1 billion at yung isang congressman binabayaran ng 4 million. Di ba? Tapos namimigay ng pera dun sa kanila. Grabe. Ganong kalupit. Masyadong pinabayaan ito ni Soren Legarda Senator Soren Legarda Kaya lahat ng mga kumakampi lahat ng kumakampi sa mga Duterte families, yan ang apekto tinan mo, di ba? Apekto yan, abusado, kayang-kayang dahil si Tatay Digong ganun din ginagawa magnanakaw rin So parehas lang sila, di ba? Abusado Pero yung franchise binigay lang sa kanya, pinahiram lang sa kanya. Kasi kontrata yan 25 years di ba? Pinahiram lang sa kanya yung franchise, bininta pa niya, bawal pala ibinta yan.
Tapos bininta niya sa Meralco ng 20 ng bilyones. Kaya nga pinapabalik sa kanya yung 24 billion eh. Grabing batang yan, no? Sobrang maagang nag-ambisyon eh. Wrong timing eh. 'Di ba? Wrong move. Kumbaga sa wrong move ang niya. Hilaw pa eh. Batang-bata pa, gusto na kaagad mag-ambisyon lahat. Gusto niya makuha lahat. Dinadaan sa pera. 'Di ba? 'Di ba mga busing mga madam, dinadaan sa pera? Siyempre ang daming pera, bilyonaryo eh. Pero yung bilyon na yun, kabata-bata pa, kabata-bata pa, bilyonaryo na. Di ba? Saan mo kinuha yung pera kundi sa gobyerno? Dahil, siyempre, di ba? Nakiusap ka kita Tatay Digong na bigyan ka ng franchise dahil tatayo ka ng solar, magbibistis ka ng solar. O ito naman si Tatay Digong dahil alam niyang may pera, magkakaroon siya ng pera, binigay. Pare-parehas lang yan sila eh. Di ba? Kaya lahat ng mga galamay ni Tatay Digong, pag galamay ni Tatay Digong talagang kung hindi saltik, sira ulo. Di ba mga busing mga badam? Di ba? Oo. Sira ulo. Pero siraan mo si Rap Recto. Makatagal-tagal na sa politician. Never pang nagkalat ng ng pagkakamali sa politician. Wala man lang akong narinig na sa kanya yung pagkakamali niya. Pero nang buhat ng itong si Leandro Lebisti, kung siya lang ang first time ko lang na siya lang ang sumira sa mga Recto families. O di ba? Hindi ba siya nahiya? Di ba? O tingnan mo yung anak ni Vilma Santos na congressman na ang galing ng pagpapalaki sa kanila. O di ba? Yung napayasa doon sa anak ni congressman ni Rap Recto di ba? Si Congressman Recto. O yung tingnan mo yung mga anak ni Pangulong Marcos, si Bongbong Marcos, na ang ganda ng pagpapalaki. Ito lang, kasama to si Barsaga at saka itong si Lebisti. Iba yung pagpapalaki sa kanila eh. Di ba? Grabe, unbelievable. Paano ba ito pinalaki ng mga magulang nito? Si Barsaga, ganun ang ugali. Ang sama ng ugali. Si Lebisti, paano pinalaki ito ng mga nanay nito, mga magulang nito? Napakawalang hiya, di ba mga busing mga madam? Ay naku. Kung ganitong magiging kapatid ko, matagal ko na itong sinako ko. Ihulog ko sa dagat para tumahim. Di ba mo, wala na ako ng kapatid ng ganyan, ang ugali. Di ba? Pero mo, tapos binabastos pa niya yung mama niya. Wala pang respeto sa mama niya. Umiyak pa yung mama niya nang dahil sa kanya. Talaga umiyak daw ang mama niya kay Recto eh. Nang dahil sa kanya. Dahil kinuwento ni Recto yung mga kababuyan niya eh. Di ba? Kinuwento ni Recto sa mama niya na ganitong anak mo. Grabe kung matagal na dapat daw yan na sinabi ni Rap Recto, pero nirespeto niya si Soren Ligarda, yung nanay niya, bilang kasama sa Senado dati. Pero grabe, ngayon lang lumabas ang baho nitong animal na batang ito. Kabatang-bata na, mandarambong, okay? Batang-bata na sa kanya, mandarambong, magnanakaw, mahilig mamiki, mahilig maggawa-gawa ng kwento, lahat, nasa kanya na lahat eh. Kaya di mo, kayang-kaya niya magbayad ng trolls para lang masira si Rap Recto. Sino bang kon dyan, di ba? Binabayaran niya yung mga army trolls. Ayop talaga itong batang ito, wala sa hulog na eh. Dapat ito bigyan ng kon ito ng leksyon eh, para tumino eh. Di ba? Wala na sa hulog eh. Grabe, unbelievable. Pag ganyan ang anak ko, ewan ko kung anong di ba mga busing mga naku, salamat naman at salamat ako at ang mga anak ko na maayos ang pagpapalaki, di ba? Pero itong anuin ko yung pera kung ganyan naman kabata-bata pa mandarambog, magnanakaw, mahilig magawa-gawa ng kwento, lahat kailangan kung ano yung gusto niya, kailangan masunod, makuha. Kasi bilyonaryo sa bilyon niya ninakaw ang pera. Okay, di ba mga busing mga madam? Okay, hanggang dito na lang mga busing mga madam.
Salamat po sa inyo once again. Shout out dyan sa Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa buong mundo. Shout out po. Please pakisubscribe po ang aking, pakidalo yung aking YouTube channel, Eddie Makasilang, at ang aking Facebook. Maraming salamat sa mga followers ko. Malaki ang pagbabago ang aking Facebook. At sa mga hindi pa nag-follow po, maraming sa hindi pa po nag-follow, please like and share. At mag-follow rin po kayo at mag-comment para mamaya mababasa ko po ang mga inyong mga comment. Okay, maraming salamat. Ang kapehan sa inyo ay sumasa inyo at ang kape pa naman ay sumasa akin. Bye-bye! Peace!